Hello guys, good morning. Good morning sa inyo. Gahapon wala akong video ng pasa kasi nga busy ha. Napunta kasi ako kahapon sa patayan ay hindi mo pwede mag-video dun. Kasi yun nga, patay, nakaburol doon. Siyempre, respeto tayo sa yung asawa ng kaibigan namin. Nababay bata pa yun. Edad lang niya ay 27 years old lang siya. May ano siya sa breast cancer na hindi naagapan ang yung sakit. Breast cancer. Dati nagdaing na sa akin yun nga. Yan sakit na yung dito. Pero yung didi niya palaki ng palaki. Kaya sabi ko na, day ka nang magpa-check up ka para alam mo kung anong sakit ng mayroon kas katawan mo. Sabi niya sa akin, no, wala mo ko pera, tena. Ikaw, bakit yung sahod ng asawa mo? Pwede naman yun. Magkano lang bayad na magpa-check up? Mura lang. Sabi niya, sige, pag may pera. Hanggang na stage 4 ng sakit niya sa breast cancer. Ayan, nalaman ko. Ayun nga, namatay siya. Gulat na gulat ako, nalaman ko yun. Kasi kung bakit, sinasalubong ako sa asawa niya. Akala ko biro talaga yung sinasabi ng asawa niya. Kasi hindi ko expected nga, yun nga ang mangyayari sa kanya. Kasi nga, namatay. Alam mo ang ginagawa nung dinala pa sa ospital yun. Tapos, dinala pa talaga daw sa ospital yun, sabi ng asawa. Tapos, hindi daw nagtagal, binawian siya ng buhay. Tapos, yun. Tapos, hindi agad niya na nakuha yung asawa niya sa ospital. Kaya na, ipinasok mo na sa freezer. 3 days ata, 3 days, 4 days bago. 3 days bago. Nakuha yun sa freezer. Tapos, pinapatulo pa yun mga isang araw bago na dinala sa kanila. Yun nga, para ako nalungkot kasi sa totoo lang, panay ko balik sa bahay nila, tapos ngayon nandun na. Nasad talaga ko sa kalagayan niya kasi bata pa talaga siya. 26 years old, 27 siya. Tapos, nakakaano talaga. Nasasad ako sa nangyari sa kanya kasi yun nga, hindi ko expected nga mawala siya sa. Lagi ko kausap yun pag tuwing napunta ako namimili sa grocery kasi yung bahay nila dinadaanan ko yun ganyan. Tapos pag yun nga nung time na yun nagpunta ko sa grocery, akala ko talaga rambero sa asawa niya. Mong pala hindi, totoo talaga. Nung pinuntahan ko talaga nakahimlay na siya. Nawa ko nga. Di ko kapaniwala nga buhay pala ng isang tao. Mabuti pa yung manok may halaga pa kaysa buhay ng isang tao. Diba? Kasi ayos pa siya eh. Nung dumaan ko, ayos pa siya. Natawa-tawa pa siya sa akin na, Nati, uy, kumusta ka? Sabi niya ganyan. Okay lang ako, te. Pero sabi niya okay, hindi na pala siya okay. Kaya sabi ko ng asawa niya, hindi ko expected. Nga ganun pala nangyayari sa asawa mo. Siyempre, nasad ako. Kasi friend namin yun. Di ba? Sad talaga. Pumunta ako doon, tapos sabi nung bago namatay, sabi niya, malapit ng mag-graduation na yung anak ko. Kailangan ng spaghettihan niya, magluto kayo ng spaghetti para man lang nagpapasalamat na nakagraduate na yung anak mo ng elementary. Alam mo yung bata lumapit sa akin na nandun yung friend ko, yung friend yung namatay, nandun. Nilapitan ko, sabi ko nga, ano problema tayo siya? Nalito ako kasi wala lahat gamit. Sige, gawan ko ng paraan. Ako nang bahala. Magluluto tayo ng spaghetti. Kahit anong mangyari, gawan na tayo ng paraan. Alam mo, ang ginagawa din, isang kawali lang. Tapos ang ginagawa ko, nagsabi ko, yung isang kawali talaga ginagawa ko. Sabi ko, wala natin ng parahan. Ang ginagawa ko noon, niluluto ko talaga. Nagpapakulo kami ng tubig. Nilulunod ko yung pasta, yun yan. Pagkatapos, yun yan. Ginagawan ko talaga to.
Natuwa yung bata tapos yung asawa kung bakit. Buti nga daw dumating ako kasi yung kaibigan niyang asawa niya hindi alam. Nakaluto din kami sa spaghetti, nakaluto kami spaghetti. Hinainan ko sila ng pagkain para makakain sila lahat. Ayun, tuwang-tuwa yung asawang na namatay kasi nga buti nga daw dumating ako. Kasi kung wala pa, maabutan ng hapon, di pa rin din nakakaluto. Kasi nga, yung babaeng kaibigan ng asawa niyang namatay, hindi alam niya kasi isang kawali lang na nandoon. Alam mo ginagawa ko talaga ng paraan para makaluto lang talaga ng spaghetti. Ayun, nakaluto naman ako. Awa ng Diyos, nakaluto ako. Napapakain ko rin sila. Nag-thank you din ang asawa niya sa akin. Pati yung anak. Sinasabi ko, pagkatapos noon, nagpapalam na ko sa yung namatay, kaibigan ko nga, uwi na ako sa bahay. Kasi yung anak ko nga dito sa bahay, nag-iisa lang. Nag-iisa lang, kaya umuwi ako agad. Hanggang ngayon, kahapon, pumunta ako doon, binisita ko siya. Ayun, nandun pa rin. Sa Merkulis ata ililibing. Kaya, ang tao talaga, para bagang, wala lang. Diba? Tuwa pa rin tayo nga, buhay pa tayo. Dapat dasal na talaga, dasal. Diba? Dasal tayo. Diba guys? Bye bye.